Sa'yo dinigin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Atin pong ipinagdiriwang sa simbahan ang paggunita kina San Cirilo at San Metodio, mga santo at banal ng ating pamayanang Kristiyano, upang tayo maging karapat-dapat sa bawat biyaya at pagpapalang hatid ng Diyos na mapagmahal. Hingin din natin sa Kanya, sa tulong ng bawat isa, ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Sabay-sabay. Kristo, kaawaan mo kami. Ulitin natin. Kristo, kaawaan mo kami. Tayong lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa paggunita kina San Cirilo at San Metodio. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita noong ito'y ipangaral ng magkapatid na sina San Cirilo at Metodio. Aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong banal na salita, at kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabihan ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga ng halamanan.
huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakanin kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia,
ang Panginoon. at sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura siya at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig nga ang tao na walang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga taong na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig ang mga bingi, nakapagsasalita pa ang pipi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sabihin natin, simple lang itong bagay na ito, ngunit kung tutusin, ang kulay pula ay napakalapit sa puso sa ating Poong Jesus Nazareno. Simula pa sa kanyang pagkabata bilang Santo Niño, hanggang siya'y mabayubay sa krus, ang kulay pula o maroon para sa atin ay hindi niya iniiwan, hindi niya kinakalimutan. Lagi niyang suot, lagi niyang taglay na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kung meron man ho tayong dapat pahalagahan, pasalamatan sa araw ng mga puso, una sa lahat ang ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang dakila't wagas na pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Sa ating pong ebanghelyo mula kay San Marco, narinig natin si Jesus na marami hong pinuntahan, maraming dinaanan. Mula sa Tiro, dumaan sa Sidon, nagtuloy sa lawa ng Galilea, at matapos tahakin ng lupain ng Decapolis, may dinala sa kanyang isang pipi at isang taong na hindi rin makapagsalita o may pagkautal. Yun hong kanyang pagpunta sa mga iba't ibang lugar, at ito ho'y mga hangganan, boundaries, pagpapahiwatig at paglalarawan sa atin na ang kaligtasang hatid ng mahal na Panginoon ay para sa lahat ng tao. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi maging sa mga Hentil, maging sa mga hindi Hudyo, sa lahat ng tao. At ito unawa ang maging pagkaunawa natin at pagtingin sa pagdiriwang ngayon ng araw ng mga puso. Tiyak meron hong natatanging may pitak sa ating mga puso. Pero sana hindi ito maging dahilan upang di natin mahalin, di natin pahalagahan, di rin natin ibigin ang iba. Dahil kung mayroon tayong huwaran ng tunay na pag-ibig, ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, makasalanan at mabuti, babae at lalaki, mayaman at mahirap, lahat tayo'y inibig ng Diyos na siyang dapat din nating maging huwaran at tatak ng ating pagmamahalan. Madali ho kasing ibigin yung taong ibig din tayo. Yung taong mabuti sa atin. Yung taong gusto natin. Pero kaya ko rin bang mahalin? Kaya ko rin bang tanggapin at ibigin kahit yung taong ayaw ko? Ayaw sa akin.
sinasaktan ako, masama ang loob sa akin, malayo sa akin, hindi ko kilala. Kung tutusin, lahat po yan, lahat sila, dapat ating minamahal at iniibig. Tulad nga ng pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno sa atin. Kaya lang, akin hong naiisip at nagiging palaisipan, kung ang ating pag-iibigan para sa lahat, walang tinatangi, walang pinipili, dapat lahat bigyan, dapat lahat makatanggap, at dapat lahat makinabang. Di lang ang isa, di lang ang iilan. Baka magalito sa akin yung mga may negosyong flowers and chocolates, wala nang bibili. Kasi kung magbibigay ho tayo, dapat lahat bigyan. At lalo tigit, yun hong mga taong hindi natin kapalagayang loob, o mayroon sabihin natin di pagkakasundo, mayroong namamagitan sa atin at sa Kanya, ito ang mas dapat nating bigyang pansin, na nawa simula ngayong araw ng pagmamahalan, manumbalik ang magandang pagtitinginan. Kaya ba natin lahat? Kasi ho itong ginawa sa atin ng mahal na poong Nazareno, tayo ang niyakap niya, tayo ang kanyang pinili. Nagkatawang tao ang Diyos, naging kaisa at kasama natin, at pinili niya tayo hanggang kamatayan, hanggang siya'y makabalik sa kalangitan. Na sana ito rin ang maging tatak ng ating pag-iibigan, umuugat sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na tayong tumanggap ng kanyang pag-ibig ay may dahilan upang ito'y ibahagi din at gawin sa iba. We have the love of God in us. At kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, tayo'y inibig niya, marapat lang na ito'y ibahagi at gawin din natin sa iba. Nasabi ko na ho ito sa inyo, baka nalilimutan lang. Let us refresh our minds. Meron nung kasabihan ang mga sa Latin in philosophy, we cannot give what we do not have. Nemo dat quo non habet. We cannot give what we do not have. Di daw natin maibibigay siyang wala sa atin. Tama naman. Anong ibibigay ko? Kung wala ako, wala ito sa akin. Hangin? Imahinasyon? Pangako? Tayo'y tumanggap. Tinanggap tayo ng Panginoon at tamasa natin. Nananalay tayo sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At marapat lang na itong pag-ibig niya sa ating lahat ay hindi lamang sa atin manatili, bagkus ito rin ang siyang ibahagi natin sa lahat. Kakilala't hindi, mabutit masama, maganda o hindi ang pakikitungo sa atin. Nang sa gayon, ang pag-ibig ng Diyos mismong sa atin nananahan at tayo'y nagiging kaisa niya sa pagmamahalan. Valentine's Day po ngayon, hindi lang ito sa mga magjowa, mag-asawa, o mayroong partikular na romantic na pagtingin sa isa't isa. Included sila. But let our love be inclusive, including everybody, lahat kabilang, kahit silang hindi tayo minamahal. Hingin po natin sa mahal na poon na nawa ang kanyang puso, banal na pusong puno ng pagmamahal sa ating lahat, ay masalamin ng puso natin na nagmamahal din at iniibig, hinahangad ang kabutihan at pagpapala sa lahat ng walang pinipili at ng walang tinatangi. Sa gayong paraan, tiyak ang pagpapala ng Diyos sa atin ibibigay at sa atin mananahan. O kamahal-mahalang puso ng aming Panginoong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Palakpakan po nating muli ang mahal na poon.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natunghayan natin sa mabuting balita si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. At tinawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaraga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamamahinganawa sa kapayapaan at ang nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ipagdasal po natin ang mga mag-asawa, ang mga kinasal sa simbahan, lalong-lalo na silang may suliranin sa kanilang pagtitinginan. Papagtibayin mong muli, Panginoon, ang kanilang mga sinumpaan sa isa't isa. Basbasa mo po sila sa kanilang pagsasama at manatili nawa silang tapat sa isa't isa at sa kanilang pamilya habang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Kasihan mo rin, Panginoon, ang mga magkakaibigan, magkakakilala at magkakapamilya na may bahi di pagkakasundo at di pagkakaunawaan. Naway muling manumbalik ang magandang pagtitinginan at maghari ang pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Pakinggan mo po ang aming dasal para sa tagumpay ng mga magbo-board exams, ang mga naghahanap trabaho, ang kagalingan ng lahat na may karamdaman, ang tagumpay ng mga lumayo sa aming piling upang makipagsapalaran, ang pagtatagumpay din ng kapayapaan sa buong daigdig, dito sa Silangang Asya at sa bawat tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa katahimikan, buong pagtitiwala nating ipagpasa Diyos ang lahat nating mga kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, gayon na lamang ang pagmamahal mo sa sanlibutan, kaya't ibinigay mo sa amin si Jesus, ang iyong kaisa-isang anak, upang maging Panginoon namin at tagapagligtas.
Sa pamamagitan niya, pakinggan mo at ipagkatiwala ang katuparan ng aming mga kahilingan. Siya na namamagitan para sa amin, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alam at tinapay sa kanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalang mo'y nagdalisan. Pagpapalang mo'y nagdalisan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana, ngayong sina San Cirilo at Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana, sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Cirilo at Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa mo noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mahal, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaligtasan, Osana, Osana, Osana sa kaligtasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaligtasan. Osana, Osana, Osana sa kaligtasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanang. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpapailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, nila San Cirilo at San Metodio, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Isa daw po sa sagisag, pahiwatig o tanda ng taong nagmamahal ang nakakaalala.
Yung lumilimot, may sama ng loob. Pero ang umiibig, nakakaalala, hindi nakakalimot. Kaya ngayon po sa ating pag-awit ng panalangin turo ng mahal na pong Nazareno, alalahanin natin lahat ng mga taong mahalaga sa atin. Mga taong nakasakit, mga taong malayo sa ating piling, lahat sila ating ipanalangin. Sumasalangit ka, sambahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mong gawin ipahintulot sa tukso at ipagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Tanda na tayo'y puno ng pag-ibig, ating ihatid ang kapayapaang nakamit sa bawat isa sa atin. Peace be with you.
sanlibutan, sa Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Pagsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Metodio ay pagtibay nawa at pagibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip. Sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalan ng lahat ng kanilang ipinagsisimba at inaalaala sa banal na misang ito. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. At ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo. At tulad ng poong Jesus Nazareno, Salamat pakamahalin sa Diyos. ang lahat. Salamat sa Diyos. Ang taong nagmamahal umaawit. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuan
ka na amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang kamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva o Jesus Nazareno! Viva Sagrada Corazon de Jesus! Viva Pong Jesus!